na wala pang 1 month dito sa Canada, umuwi na siya ng Philippines, international student siya. Ang main reason niya guys, hindi daw siya makahanap ng trabaho dito sa Canada nung nag-land siya, so nahirapan daw siya financially. Hello everyone, so welcome back sa ating vlog ulit. May sasagutin lang ulit tayong tanong. Ang tanong ni ma'am ay, pwede daw ba yung sponsor is first degree relative ng OWP and nasa Philippines? That's actually a very good question, and madami pa rin nalilito doon sa sponsor, no? Ang requirement naman kasi ni Canada guys for sponsor, hindi naman kailangang relative mo or someone na malapit sa'yo, no? So kung relative siya ng OWP ninyo, of course pwede siyang mag-sponsor sa inyo. Ngayon, ang kailangan nyo kasing sagutin kapag hindi nyo siya direct relative, bakit kayo sponsoran ng taong yun? So may mga questions din na pwede bang corporation daw yung mag-sponsor or family friend, ganyan. Pwede pa rin naman po. Sabi ko nga, ang main purpose ng sponsor, sasagutin niya yung pag-aaral nyo dito sa Canada o yung cost of living niyo dito sa Canada. So it's very important na masagot nyo yung question na bakit. Bakit niya kayo sasagutin or bakit niya kayo sponsoran. So I guess as long as you have a valid reason kung bakit kayo sponsoran, you should be okay. Kasi I've seen a lot of applications na ang sponsor nila is distant relative or best friend, ganyan, or ninang ng kanilang mga anak, and ano naman, pumapasa naman sila sa immigration. Sabi ko nga, nasa pagde-defend nyo lang yan. So anong kailangan ninyo para ma-defend na isponsoran talaga kayo ng taong yon? So first and foremost, dun sa question ni ma'am, yung first degree relative po ng OWP ninyo, dapat po gumawa siya ng affidavit of sponsorship or letter of sponsorship. Tapos mag-present kayo ng mga proof na meron siyang funds at saka meron siyang proof of income. So ang general rule natin dito guys, for example may 2 million sa bangko yung relative ninyo or yung sponsor ninyo, hindi natin siya i-claim ng buo kasi kailangan natin i-account yung cost of living din ng sponsor nyo. Syempre, hindi naman pwedeng ibigay yung lahat ng pera niya sa inyo tapos siya wala na siyang gagamitin. And one more thing, kailangan nyo mag-provide ng proof of income nga para at least mapakita ninyo na continuous pa rin yung income ng sponsor ninyo kahit na ibigay sa inyo yung pera. Doon sa affidavit of sponsorship naman guys, bale, ang gagawin nyo na lang doon, ilalagay nyo yung pangalan ng sponsor, sino yung sponsoran, bakit i-sponsoran. So napaka-importante yon, yung motivation or yung reason to sponsor, and then ilista nyo na lahat doon ng proof of financial means ng sponsor na ibibigay doon sa ini-sponsoran. So in your case po, sabihin niyo na ito ay first degree relative ng husband or wife or spouse ninyo, tapos ito yung mga nakalista na financial assets ng sponsor, and sabihin nyo lang na sponsoran niya kayo kasi gusto niya kayong tulungan na mag-upgrade ng skills ninyo para sa future ninyong mag-asawa, gano'n, or mag-partner. So that's the thing. And then yung second na ano niya, kung pwede bang nasa Philippines, mamaya ko nasagutin kasi it's -10 right now dito sa Calgary. Wala tayong gloves and medyo nilalamig na ako. Pasok muna ako sa office guys. So kung kayo ay nagpaplano guys na pag-aral dito sa Canada, nag-o-offer din kami ng free career advising. So tutulungan namin kayong pumili ng tamang program, tamang school at tamang province para sa inyo, depende sa profile po ninyo. And kung gusto nyo po ma-avail yung free service namin, mag-register lang po kayo sa link sa baba kasi full service na po yun, career advising siya. Tapos kami na rin po magpa-process sa inyo ng LOA or yung letter of acceptance ninyo sa school. Wala po kayong babayarang extra charge sa amin, so ang babayaran lang ninyo is yung application fee na china-charge ng school. And then we can also guide you for free na mag-DIY or do it yourself sa application ninyo. Yan, so katatapos lang ulit ng pasok ng trabaho, balik tayo dun sa video natin. So pwede daw ba na yung sponsor is nasa Philippines? So, ayun naman guys, pwede naman, kahit nasaan actually yung sponsor ninyo, pwede kahit nasa US, Philippines, Canada, or kung saan mang bansa sila naroon, pwede po. Ngayon, marami sigurong nahihilo guys or naguguluhan dun sa sponsorship, no? Kasi meron din kasing sponsorship na kailangan nandito ka sa Canada.
So yung mga sponsorship naman na yon, for example, mag-a-apply kayo ng visitor visa, yung inyong yung nag-invite sa inyo, dapat nandito sa Canada kasi nga yun yung reason kung bakit kanya bibisitahin or bakit kanya pupuntahin or bakit kanya sponsoran para makapunta ka dito sa Canada. Meron din kasing sponsorship for PR yan. So kapag gano'n naman yung instance, dapat yung sponsor mo PR dito sa Canada or citizen dito sa Canada. So yun, to answer the question, yes, kahit nasaan yung sponsor ninyo, pwede po, wala pong problema. Ngayon, magkakaroon lang tayo ng konting disclaimer guys. Hindi ako immigration consultant and lahat ng sinishare ko sa inyo dito is based lang sa personal experience ko tsaka sa research ko. Ngayon, in terms of proof of fund, napag-usapan na rin natin, although pwedeng mag-sponsor kahit nasaan, kahit sino pwedeng mag-sponsor basta merong good reason tsaka merong funds yung mag-sponsor sa inyo, it doesn't mean na basta-basta ka na lang maghahanap ng sponsor na ang dating i-paper sponsor lang or hindi talaga sponsor or hindi ka talaga bibigyan ng pera. Meron kasing reason yan guys bakit tayo nire-require ni IRCC na mag-provide ng proof of funds. So ang main reason yan guys is to secure or to ensure na yung mga nag-a-apply ng study permit ay meron talagang funds na pambayad dun sa tuition fee at matustusan yung pag-aaral nila dito sa Canada. So ngayon, isipin mo pag nag-paper sponsor ka lang tapos pagdating mo dito wala kang funds na magagamit sa pag-aaral mo, ang tendency niyan guys, magkakaroon ka ng financial difficulties dito sa Canada. And to be honest guys, napakahirap ng ganong situation kasi you are in a foreign land, wala kang maaasahan dito, wala kang malalapitan unless siguro meron kang friends and family nearby, pero technically mas mahirap dito ang mawalan ng pera or magkaroon ng financial difficulties kumpara dyan sa Philippines kasi mas marami tayong matatakbuhan sa Pilipinas, number 1, and number 2, mas mura ang cost of living dyan sa Pilipinas kaysa dito sa Canada. So kung wala kang funds tapos nagkataon na yun, nandito ka na sa Canada, isipin mo saan ka kukuha, paano mo babayaran yung mga bills mo, yung rent, yung utilities, yung food, especially yung tuition mo. Kaya I advise guys sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Canada, yes, pwede kayong kumuha ng sponsor pero make sure na yung sponsor ninyo is legit and talagang matutulungan kayo just in case na nangailangan kayo or pag nangailangan na kayo. And hindi ko sure guys kung napanood nyo na rin yung kababayan natin na wala pang 1 month dito sa Canada, umuwi na siya ng Philippines, international student siya. Ang main reason niya guys, hindi daw siya makahanap ng trabaho dito sa Canada nung nag-land siya, so nahirapan daw siya financially. And ang sad thing about that, binenta niya halos lahat ng ari-arian niya dyan sa Philippines before siya pumunta dito sa Canada para bayaran yung mga processing fee and everything like that. Pero the problem is, hindi talaga siya financially prepared nung pumunta siya dito sa Canada. So isipin niyo yun guys, no, 1 month lang naubusan na siya ng ng finances. Ang requirement ni Canada guys, at least 1 year na cost of living ninyo and 1 year na tuition fee ninyo. So technically, dapat nung nagland kayo dito sa Canada, solve na yung 1 year ninyo. Wala na kayo dapat pang intindihin dun sa 1 year ninyo. So yun yung importance ng proof of fund. Again guys, hindi ko kayo din i-discourage. Kung wala pa kayong funds right now, pag-ipunan nyo po o kaya maghanap kayo ng talagang tutulong sa inyo sa funds ninyo, yung actual funds po, hindi lang yung paper funds. Yun po kasi mahirap kapag paper fund tayo. Ngayon in terms naman sa trabaho, baka sabihin kasi ng iba na okay lang, mag-sponsor na lang ako, total pagkarating ko naman dyan magtatrabaho na lang ako. I want to warn you guys na kahit magtrabaho kayo dito sa Canada, may instance or may chance na hindi sapat yung kikitain ninyo na pantustos doon sa tuition fee ninyo. Maybe sapat yung kikitain ninyo for your cost of living and sa mga luho, sa konting luho, pero kung iipunin niyo yung tuition fee ninyo, medyo may kahirapan pero hindi ko sinasabing imposible kasi we ourselves, ang dala lang talaga naming funds is pang 1 sem lang. So binayaran namin yung 1 sem tapos meron lang kaming 3 months na allocation for our cost of living. Pero kasi
malakas yung loob namin kasi meron kaming backup na sponsor from the Philippines. So anytime pag nahirapan talaga kami, meron kaming malalapitan at makukuhanan ng pangbayad ng tuition. Lalo na yung pangbayad ng tuition tsaka ng cost of living dito sa Canada. So kung gusto nyong malaman yung naging diskarte namin, kung paano namin nakaya na ganun lang yung dala namin. Actually, that's only 600,000 Philippine peso from start to finish yun, kasama yung bayad ng 1 tuition fee, airline ticket namin, yung sa lahat ng pinang-process namin, medical, biometrics, etc. 600,000 Philippine peso po yung nagastos namin overall nung pumunta kami dito sa Canada. Then the rest is sponsor na. So kung gusto nyo malaman yung naging diskarte namin, ilalagay ko yung link dun sa video natin nung last year wherein di-discuss ko yung step by step na naging process namin ni Dayan kung paano namin pinagplanuhan na pag-ipunan yung tuition fee ko dito sa Canada. Ayan, dahil nilalamig na naman ako guys, I think that's it for now. Thank you so much for watching guys, and kung may mga questions pa kayo, i-comment nyo lang dyan sa baba and try nating sagutin. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog guys. Thank you so much for watching, and always remember to stay humble and always stay focused in yung mga goals. And yan guys, see you sa next vlog. Bye bye.